ang sa Diyos ay sa Diyos. Ayon sa kahilingan at sumbong ng karamihan, ang aming hinuhusay. Nililihis ninyo ang paratang ng mali ninyong kaisipan at ito'y lubos na pag-ayok sa hari ng sansinukob. Taong tunay, iyang si Jesus, nilangkapan ang pagka-Diyos. Ipinamamarali ni Jesus. Misya siyang daw nanaog dito. At sa hindi mabilang na mga tao, ay sinabi ng panalo ito. Yun daw mahal na simbahan, kung magiba at maihapay, ay muli niyang ibabalik ang husay sa loob ng 3 araw. Minsan naman ay ginulo niya ang simbahan. At doon tabok yan ang mga ginoong mga alakal na wala namang binabagabag na kahit sino man. Marahil ay upang papaniwalain na siya ay anak ng Diyos. Inapananalig ang mga tao sa kahambugan, mga gayuman na kanyang natutunan, marahil ay sa lahi na kanyang pinagmulan. Kung kaya ang kahunghangang ito ni Nicodemus ay hindi maaaring malingid sa mata ng mga punong bayan. Kaya nga, kinakailangan umbasan ang parusa alang sa kapayapaan. Iyan ang anak ng Ama at Ama ng anak nila. Puso't loob ay iisa, espiritong walang hanggan. Walang iba kung hindi siya. Iisa silang tatlo na naog dito sa mundo. Husan nagkatawang tao, ngayon ipinatatanto ko, pagkat di alam ninyo, at mapag-aalinlanganan ba ninyo ang kanyang pagka-Diyos? Sinabi ng propeta Mikas, nasisilang sa Belen, ang tagapagdugot ng bayang Israel, sa landas ng langit, ay doon nga ipinanganak si Jesus, sa gitna ng awitan ng sanlibutan, na pinuspos ng kapangyarihan ng hari sa silangan. At di mo baga natatalastas ang mga aral niya kikayat, because di nararapat sa kay Moises na kautusan at nasa panghihapay ang Romano pumapasapad. Kung gayon, ito bagay katuwiran, lahat ninyong kaisahan, isang taong malumanay, walang salang untiman, biglang pinagtalian. Dito'y kataksilan nga, at bintang ninyong akala kay Jesus na kabaaba. At aling kasulatan kaya ang pinagkunan ninyo na sama? Dapat hindi nasasaysay sa kasulatan ng anak ng Diyos ay isisilang sa sinapupunan ng isang habang lahi. Si Jesus ay anak ng isang katubagi sa Nazaret. Walang dunong, walang yaman, at wala siyang alam sa lahat ng pangyayari sa bayan. Ito ba? Ito ba ang nagpapatibay ng kanyang pagka-Diyos? Sa wari ko'y panggugusot lamang. Ang pinagsadya mo dito, Nicodemus. Ano ba ganyong ang alam? Ipaglaban. Ang ipaglaban ang naaping matwid ng isang tao at ipaaninaw ang sa kanya'y binibintang na sala. Kung gayon ang layo mo, ay nakinig kami mo. Sapagkat napagtibay na namin ang haton na ikagawad Pinagtibay ninyo ang haton! Tulad ni Nicodemus! Ang kautusan, ang sa inyo'y nagtulot na umusig at humatol sa isang kasalanan na may parusa ang kamatayan! Nicodemus! Sa kasulatan na nakalagda kapangyarihan na makasiyasat at makapagparusa sa sino mo lumapastangan sa batas at pananampalatayang ating kinagisnan. Ay laki ng pagyurak ninyo sa romang sa atin ay sumasako. At sa isang sandali ay ibig ninyong baliktarin ang palakad upang mabigyan ng daan ang sarili ninyong kasiyahan. Niyari ninyo sa kadiliman ng gabi ang taksil na alituntunin sa pagdusta sa katwiran ng isang mabait na tao at inangkin ninyo ang buong kapangyarihan upang makitil lamang ang buhay ng isang kinapapuotan. At kung si Jesus man ay naging dapat sa hatol na kamatayan, ay hindi ang sinedrin ni kayong mga pinunong saserdotes
kundi ang prokador na si Poncio Pilato at vice-presidente ng Syria ang siyang may karapatan at may kapangyarihang humatol sa kasalanang katulad ng inyong ibinibintang. Lalong asa sa batas mo natin ng pulong mudyo ay walang kapangyarihan makasiyasat at makapagparusa sa isang may kasalanan. Huwag ka sana malton, kundi liwanagin mo ang isip at kung hindi ka nangangarap ay unawain mo na ang Sanhedrin ay may kapangyarihang makahatol at makausin sa kautusan. Lalong katawa-tuwa ang inyong ginagawa. Ang Sanhedrin ang tagahatol at ang pamunuang Roma ang tagapagpatupad ng hatol. Saang lupain at saang kautusan nabibili ng ganyang pamamalakad? Wala, kundi sa mga ulo nga lamang ninyong lipos ng maiitim na kaisipan at ang karapatang lumitis ng sala, matol at magpatupad na taglay na buo ang tinatawag na hukuman ay hatiin sa dalawang kapangyarihan ng gaya na gusto ninyong mangyari. Kay Paz, anong kabuluhan ng hukuman kung may pagkakabaha-bahagi ng kapangyarihan na tulad niyan? Nicodemus, masasabi mo ang lahat ng gusto mong sabihin. Natapot malinaw na nakalagda sa kautusan ni Moises ang lahat ng aming ginagawa. Tunay! Tunay! At sa batas ay binibigyang kapangyarihan ang mga punong Hudyo upang lumitis sa kasalanang mabibigat. Datapwat, sapol ng masakop ng mga Romano ang kaharian ng Judea. Ang kapangyarihang ito'y inangkin ng mga pamunuang gito'y halal na Roma. At sa lalawigan ito ay si Poncio Pilato ang kinatawan ng Cesar. At saklaw ng katungkulan ang pag-uusig sa kasalanang mabibigat at libas sa kanya ay walang makapangihimasok na sinumang punong Diyos sa gayong gawain. Nicodemus, ang lahat ng sinad mo ay uli na sa panahon. Hindi lamang kami, kundi ang buong bayan ang napupuot sa kanyang pakunwaring pangalan. Panahon na ngayon upang pagbayaran ng kanyang buhay ang gayong masamang biro ng ngalan ng Timothy ka ng Diyos. Kaya sukat na Nicodemus ang iyong pagkabatid. Sayang, Nicodemus, lubhang uli na ang iyong pagdating. Kundi sana'y naipagtanggol mo siya ng mahal. Huwag mo akong uyamin, kaibigan. Sadyang walang makita akong katwiran sa inyong pagpapasya. Halos ay agawan ninyo ng kapangyarihan ang Romang sa ating nagsasakop. Bukod sa rito, ay isang tadhanang mahigpit na ibinabawal ng kautusan ang paghatol sa kasalanang mabigat sa simula ng paglilitis. Datapwat, ang batas na ito ay sinaisantabi ninyo sa paggagapbarahin na huwag nang masigatan ng araw ang tahi-tahing kalapastanganan na niyari ninyo sa kadiliman. Pagdilig at tibo mo! Kalimpak mo marahil, Nicodemus, na bukas ay araw ng Paskwa at hindi maaaring idaos ang paghatol sa sala ng kahit sino. Hindi ba? Mahangay mabalang ang kalilibong paghatol kaysa mapuwing ang alituntunin ng katwiran. Nagbabawal ang ganyang paraan ng paghuhukom. Talagang sinil ninyo ang matuwid ng nasasakdal. Palibhasay, wala kayong ibang kita kundi ang siya'y mapatay. Dito ang may palalagay ko sa mga kawil. Kawil na gawa ninyo ni Satan ang nangyari sa sok na ito. Natatakot kayo, baka ipaghiganti ng bayan ang pangyayari kay Jesus. Kaya't sa kasungitan ng gabi ay pinaglamayan ninyong gawin at yariin ang pag-utas sa kanyang buhay. Kinatatakutan ninyo ang hiyaw ng matuwid. Palibhasay, wala kayong ibang layon kundi ang siya'y malipit. Nicodemus! Ikaw bagay na bayaran